guys! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. And today's video, pag-usapan natin itong isang online lending app na naman na nagpapautang. Marami kasi yung nagtatanong sa aking Facebook page na igawan ko daw ng review itong si Pautang Peso. At marami din yung mga nagtatanong kung legit ba si Pautang Peso. By the way guys, na-try ko talaga itong si Pautang Peso. Isa siya sa mga nagawan ko ng honest review ko. And ngayon nga, i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko. Pero bago ang lahat, titignan muna natin itong app ni Pautang Peso. Once na-download mo siya sa Google Play Store, type recently modified contact information, favorites, and other optional data such as relationship. And kailangan mong i-click yung allow para makapag-proceed ka sa app nila. Pero pwede mo rin namang i-cancel. And after that, kailangan mong i-allow si Pautang Peso para i-access nila yung photos, media, and other files on your device. By the way guys, nung trinay ko itong si Pautang Peso before, gumamit ako ng cellphone na kung saan may mga app naman pero hindi talaga ako nakalagin. Walang mga photos na nakalagay doon. Kasi para sa akin, nakakatakot lang talaga mag-download ng mga iba't ibang app. Mga loan shark kasi ang dami nilang kailangang i-access sa cellphone mo bago ka makapag-loan sa kanila. Eh kasi kung i-try natin yung app ng mga ibang nagpapautang like yung mga di ba parang ang galing naman nung mga ITs nila kasi allow Pautang Peso to send in nila. Ito parang nasa 3,000 lang tong first na pwede mong ma-loan pero subject for their approval pa rin, policy and approval. O merong nakalagay na expected quota to apply 3,000 daw. Only need 1 to 2 steps to complete the information. Click mo lang yung continue to apply for quota. At dito, meron na namang contact permission statement. At kailangan mo na namang mag-agree. Parang doble-doble naman ata to. We will collect and monitor data from the contact list, including name, phone number, account type, recently modified contact information, favorite, and other optional data such as relationship and structural address. That's yung purpose. We collect information from close contact
to help automatically fill in the data during the loan application process. Then, click mo lang yung agree, gusto mo pa rin mag-loan. At next, kailangan mong maglagay ng emergency contact and guarantor. After mo na maglagay ng mga contacts and guarantor, i-click mo lang yung next para mag-proceed doon sa process. Once na-qualified ka naman na mag-loan sa kanila, makikita mo kung magkano yung matatanggap mo na loan, makikita mo kung ilang days yung loan terms nila, at makikita mo din yung mga processing fees. Base kasi sa naging experience ko before, mabilis naman yung process ni pautang peso. Kaya lang, napakalaki talaga yung interest rate nila. And ang nakakatawa lang, though binayaran ko naman siya on or before yung due date, pero ang nakakatawa lang dun sa ginagawa ng mga agent nila, bago pa lang yung due date mo, parang nasa 5th or 6 days pa lang, nakakatanggap ka na ng mga iba't ibang text messages and calls na kailangan mong bayaran yung loan mo. At kapag hindi mo masagot yung tawag nila, kung ano-ano na lang yung mga missed calls na hindi mo maintindihan kung kaninong missed calls ba yun. Kasi iba't ibang number kasi yung ginagamit nila na tumawag. At doon sa due date mo, talagang ipo-force ka na kailangan mong bayaran yung utang mo sa kanila. Na ang haba pa naman ng araw, simulan nila ng umaga. Pagkapasok nila, minsan mas maaga pa silang pumapasok ata kasi hindi ka pa nakakapasok ng trabaho mo. May natatanggap ka na ng mga calls, ng mga missed calls. At syempre, kung sa kanila ka lang naman nag-apply, wala ka namang ibang inaasahan na tatawag sa'yo, ito talaga, expected na sila yung mga tumatawag or nag-miss calls or mga nag-message. Kasi sa kanila ka lang naman nag-apply. Simulan na nila na mag-message ng kung ano-ano, na kesyo kailangan mong bayaran yung loan mo. Kapag hindi mo sila nire-replyan, kung ano-ano na lang yung message nila sa'yo, na minsan nakakainis lang. Hindi sila nakakapag-antay. Base sa mga nababasa ko sa mga reviews dito sa app ni Pautang Peso at doon sa mga nagpo-Facebook page, nanghaharas din itong mga agent ni Pautang Peso. Halimbawa, kung hindi ako nagkakamali, kapag nag-loan ka ng 3,000, parang ang matatanggap mo lang ay nasa 1,600 or 1,800, something ganon. Tapos, kailangan mo siyang bayaran in 7 days, yung 3,000. Sobrang malaki, halos nasa 30% or 40% nung loan yung ikakaltas nila, tapos kung ano yung matitira, yun yung matatanggap mo. Diba? So, guys, kung pinapanood nyo yung video na ito, please lang, huwag na tayong mag-try or mag-loan sa iba't ibang mga olas kasi malulubog lang kayo sa utang. So, kung hindi naman talaga natin kailangan, huwag na tayong mag-try, especially kung wala ka, never kang nag-loan sa mga ola, tapos parang gusto mo lang subukan, please lang, parang awa nyo na sa sarili nyo para hindi kayo makaramdam ng loan sa mga bangko, pwede nyo akong message sa aking email address, amaonyana@gmail.com, or pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Yana Insta Review, para malaman nyo yung mga qualifications and requirements. Doon sa aking Facebook page, merong nakalagay doon na kailangan nyong sagutan for pre-evaluation. Click nyo lang yun at kailangan nyong sagutan para alam natin agad kung pre-qualified kayo or hindi. And then pwede nyo ring i-click yung requirements na nakalagay doon or yung mga eligibility criteria para malaman yung kung qualified kayo. Doon din naman sa aking email address, meron ding auto-reply na pre-evaluation. So, kailangan yung sagutan yun para malaman natin if qualified ka to apply for a bank loan or hindi. Thank you guys and bye-bye!